talsik si Gorosei Nusjuro sa two-sword style ni Zoro. Magpapatuloy ang reaksyon ng mga individual sa nakakagimbal na mensaheng isiniwalat ni Dr. Vegapunk. Iba't iba naman ang mga naging reaksyon ng mga pirata sa Pirate Island, nakuta ng Blackbeard Pirates. At sabi ng isang pirata, nang ibig sabihin lang neto ay sandamakmak ang mga kayamanan ang maaari nilang matatagpuan sa kailaliman ng karagatan. Sabat naman ng isang pirata na napakakitid naman ng utak nitong kasama niya. Dahil sa hindi naman daw buong mundo ang may mga syudad na puno ng kayamanan at saka nasa lalim na 200 metro itong pinapangarap niya. At instead ay magiging pulutan lang siya ng mga sea beast dito. Pero may mga barko nga naman daw 'di ba na kayang sumisid ng ganong kalalim? Tanong naman ng isang pirata. At sigaw naman ng isang pirata na papaano naman sila makakabili ng ganong barko? Walang-wala nga sila. Sabat naman ng isang pirata na baka swertehin daw sila sa panliligaw ng mga mermaids doon at gagawin daw niya ang lahat para lang makatagpo ng kahit isa lang sa kanila. Then mapupunta naman ang eksena sa may Grand Line. At makikita naman natin dito si Mont Blanc Cricket at si Namasera at Shoujo. At tuwang-tuwa naman sila sa narinig nilang mensahe ni Vegapunk. At sabi pa ni Cricket, nakapanahunan pa raw yun ni Nolan. At talagang napakaangas daw nun. Sabay pa niya natanong sa kanyang mga kasamahan na kung handa na ba sila sa isa pang diving expedition. Then mapupunta naman ang eksena sa may G5 Navy General Hospital. Makikita naman natin dito ang mga sword members na nagpapagaling mula sa bakbakang naganap sa Pirate Island. At sabi pa dito ni Helmepo na baka tungkol ng araw sa One Piece itong sinasabi ni Vegapunk. Tila nag-alala naman dito si Hibari kay Kobe dahil sa napapaisip naman ito. Then makikita na nga natin si Kobe na sobra nang nai-stress at sabi pa niya na mahihimatay siya sa ganto. Susulatin na lang daw niya mamaya itong mga impormasyon at nahihirapan nga daw siya dahil sa sobrang dami ng kanyang iniisip. At sabi naman ni Kujaku na nakita na rin daw niya ang kanilang captain at maayos naman itong recovery niya pero gusto daw muna niyang mapag-isa. Then sabi naman ni Kobe kay Prince Grus na mukhang unti-unti nang nagiging malinaw itong mga sagot sa katanungan ng lahat. Sumang-ayon naman dito si Grus. Dagdag pa niya na mukhang makakarinig nga daw sila ng mga sagot na mahihirapan silang pakinggan. At sabi naman ni Kujaku na ito na ang panahon nila para mas maging agresibo. Then sa sumunod na panel ay ipapakita naman si X-Drake sa isang silid na nakatingin sa isang Denden Mushi. Cut dito at mapupunta naman ang eksena sa isang karagatan sa New World, kung saan makikita natin dito si Smoker na nakasakay sa kanyang motor. Tinawagan ni Smoker si Tashigi at tinanong niya kung nasaan siya ngayon. At sagot naman ni Tashigi na nasa General Hospital daw siya ngayon. So mukhang makikita nga natin itong pagsasama-sama nila Smoker at ng mga sword members. Then patuloy naman sa broadcast ni Vegapunk at sabi niya dito na na-realize nga niyang di ganon kalinaw itong pinupunto niya sa kanyang mensahe. Pero di na siya makakadagdag pa ng kahit na anong impormasyon maliban lang sa mga speculations lang talaga. Nagsisigawan naman dito ang mga tao at sabi nila na ipagpatuloy daw to ni Vegapunk. At tanong pa nila na ano nga ba talaga itong iniwan ng hari ng mga pirata na si Roger. Cut dito at mapupunta naman ang eksena sa Egghead Island. Napansin na rin ni Nami na unti-unti nang nawawala ang barrier. At paniguradong dahil to sa ginawang slash ni Gorosei Nusjuro. Napansin din ni Chopper na huminto na rin sa pag-stretch ang mga ulap. At sabi naman ni Usopp na huwag silang mag-alala dahil sa sapat na rin daw to para maabot nila ang karagatan. Then sabi naman ni Lilith na oo at ang tanging bagay na po problemahin naman nila ay lalapag naman sila sa mga battleships ng mga Marines sa puntong ito. Makikita natin na ihanda na rin ni Brook ang mga cola barrels at sabi pa niya na pwede na silang gumamit ng Coupe de Verse kapag kailangan na nila. Din sabi naman ni Nami na mabuti naman pero wala pa rin sina Jinbei at Zoro. At sa susunod na panel ay makikita na nga natin sina Jinbei at Zoro at sabi pa nila na malapit na rin sila sa Sanigo. Nang biglang may napansin nga si Zoro na kung ano sa unahan nila. At sabi ni Jinbei na tila naghahabol daw sila ngayon ng isang kakaibang halimaw. Then sabi naman ng Straw Hats sa Sanigo na di ito ang oras para maghanap pa ng shortcut sila Jinbei at dumiretso na lang daw sila sa barko. Then sagot naman ni Jinbei na di daw sila naghahanap ng shortcut dahil sa papunta daw talaga itong halimaw sa Sanigo kaya maghanda daw sila. Dagdag pa ni Zoro na parang may espesyal na bagay daw sa presence itong halimaw. Di rin nga nagtagal ay narating na rin ng Gorosei itong Sanigo at naghahanda na nga ito sa papakawalan niyang atake. Gulat na gulat naman dito sina Chopper, Usopp at Lilith dahil sa di nga nila inaasahan itong pagsulpot ng Elder. Then makikita natin agad na rin kumilos sina Jinbei at Zoro. Ginamit dito ni Jinbei ang kanyang technique na Fishman Jujutsu Kata Guruman para maihagi si Zoro direkta sa Gorosei.
Habang si Zoro naman ay nakahanda na rin ang kanyang atake na two-sword style Sukavatis Bliss Rashomon para sa Gorosei. At sa susunod na panel ay makikita na nga natin itong napakaangas na banggaan ng espada ni Gorosei no Tsuruo at ni Zoro, kung saan kalat na kalat nga din ang mga itim na kidlat ng salpukan ng mga may King's Haki. Makikita din natin itong ekspresyon ni Zoro na tila ramdam na ramdam nga niya itong bantang dala ng Gorosei. Habang si Tsuruo ay napansin naman niya itong Kitetsu Blade ni Zoro. Sa sobrang lakas nga nitong salpukan ng espada ni Zoro at nitong Elder ay lumikha ito ng napakalakas na impact, kung saan sabay nga din silang tumalsik papalayo sa isa't isa. Buti na lang nga ay nasalo din ni Jinbei itong si Zoro, at makikita nga din natin kung gaano kalayo itong tinalsik ni Zoro mula sa clash ng dalawa ng Gorosei sa pagtawag ni Nami kay Zoro. Then sumigaw nga dito si Zoro na gamitin na daw nila kagad ang coup de burst ng Sanigo. Susunod nga din daw sila kagad dahil sa di na sila pwede pang mag-aksayang pa ng oras. So sa part na to ay kitang-kita naman natin na talagang naramdaman ni Zoro ang bantang dala ni Gorosei no Tsuruo na nagpapahiwatig na mahihirapan sila pag inabutan sila nitong Elder. Pahiwatig na rin nga to na napaka-imposible pa para kay Zoro na makipagbalagbagan ng direkta kay no Tsuruo. Pero napaka-impressive nga din ng ginawa dito ni Zoro, kung saan kahit sa isa pang Gorosei ay kahit papaano ay nakaya pa rin niyang sumabay kahit pa sa salpukan ng mga King's Haki. Well, papunta na nga ba talaga si Zoro sa Admiral level o Admiral level na nga siya sa puntong ito? Ano sa tingin nyo mga ropa? Cut dito at mapupunta naman ang eksena sa may northeast coast ng Egghead sa may barko ng mga Giants. Tinatanong dito ni Bonnie kung nakarating na nga ba sina Luffy sa barko, at sigaw pa niya na magmadali sila dahil sa di na nila kakayanin itong atake ng mga Marines. Mas naging agresibo na rin ang mga Marines sa puntong ito sa pagpapalubog sa barko ng mga Giants. Pilit namang kinokontak ni Sanji si Luffy pero di nakakalampas itong signal nila. Kalaunan ay bigla na ngang sumigaw si Luffy na andito na daw sila at maghanda na sila sa paglayag. Nakilala din naman kaagad ni Sanji itong boses na sumisigaw sa malayo at di siya nagkakamali na sina Luffy na daw to. Agad na rin ngang naghanda ang mga Giants sa paglayag at buong puwersa na ring tinataboy ng mga Giants ang mga barko ng mga Marines na nakapalibot sa kanila. Then bigla namang sumulpot sa eksena si Vice Admiral Bluegrass sakay ng isang mechanical beast at nagpakawala to ng atake direkta sa barko ng mga Giants, kung saan nagawa nga nitong mabutas ang ilalim ng bahagi ng barko. Sumunod namang umatake si Vice Admiral Dal at sa isang ataking suntok na rock and roll blaster ay nagawa niyang mabalagbag ang isang Giant na nasa barko, at dahil dito ay mas nabuhayan ng loob ang mga Marines at sigaw pa nila na huwag magpadala kahit ng mga Giants pa itong kalaban nila. Then mapupunta naman ang eksena kina Luffy. Napansin nga niya dito na bigla na lang nawala si Gorosei Warcury sa kanilang likuran. At sabi naman ni Dory na maganda na nga daw yan dahil sa ang pagsakay na lang sa kanilang barko ang poproblemahin nila. Dagdag naman ni Brogy na si Luffy na rin nga daw mismo ang nagsabi na panahon na rin para sila'y maglayag. At patuloy naman na tanong ni Luffy na saan kaya nga raw nagpunta itong Gorosei. At sa susunod na panel nga ay makikita natin ang 4 na Gorosei na nakatambang sa Iron Giant na patuloy pa rin sa paglalakad sa naglalagablab na apoy. Cut dito at mapupunta naman ang eksena sa broadcast ni Vegapunk. At sinabi niya dito na may isa pa siyang huling mensahe na nais niyang iparating. At para daw to sa mga specific na mga individual na nakakalat sa buong mundo. Then mababalik naman ang eksena sa Egghead. At na-recognize nga dito ni Saint Mars na ito din ang Iron Giant na siyang lumusob sa Meridio 200 taon na ang nakakalipas. Patuloy naman ni Vegapunk at binanggit niya dito ang mga individual na may letter D sa kanilang mga pangalan. Kasabay na rin nga nito ang pag-atake ng mga Gorosei sa Iron Giant at labis nga itong galit nila sa kanilang paglusob. Sa mga sandaling ito ay papakita din sina Dragon, Sabo na siyang naalala naman bigla sina Ace at Luffy. Pinakita din si Kobe at minention nga din niya si Luffy at si Garp. At napuko naman ang atensyon ni Blackbeard sa binanggit ni Vegapunk. Makikita din natin si Beppo at tinawag nga niya ang kanyang captain na si Law. Pero sa pagkakataong ito nga ay makikita nating balagbag ang Iron Giant mula sa ginawang atake ng mga Gorosei. At sabi pa ng mga Gorosei na tama na itong si Vegapunk sa pagdadada. At makikita nating lagapak nga itong Iron Giant mula sa ataking tinamo niya. Kasabay din ito ang pagkaputol ng broadcast ni Vegapunk sa buong mundo. Then napatanong naman si Saint Mars kung tagumpay nga ba sila sa pagsira ng signal ng broadcast. At sa pagtatapos ng chapter ay makikita natin si York na nakaluhod. At sabi niya na sa wakas ay natapos din.
At dito na, nagtatapos ang chapter 1117 ng One Piece. So kung nagustuhan nyo man ang ating video, ay wag po sanang kakalimutan mag-iwan ng like sa atin at pakihampas na rin ng subscribe button at notif bell. Dahil sa sobrang laking tulong po niyan sa ating channel. Maraming salamat po sa panunood at hanggang sa muli, mga ropa.